Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga kabataang Pilipino. Muli na naman tayong nagkita-kita dito sa ating listang talakayan upang pag-aralan pa ng husto ang Noli Me Tangere. Ating kikilalanin ang mga tauhan sa Noli Me Tangere. Pero bago iyon, tayo muna ay magbabalik tanaw sa mga natutuhan natin noong nakaraang episode. Oops, ulit na, may tumatawag. Oh, hello Robert. Hello sir, good morning po. Oh, magandang umaga Robert, napatawag ka. Opo sir, gusto ko po sana magbahagi ng aking natutuhan. Gusto mong magbahagi ng mga natutuhan mo nung nakaraang episode? Opo. Sige, handa akong makinig. Siyempre, i-share na din natin to sa mga kasama mo, di ba? Sige lang po. Maganda ang iyong naisin, Robert. Kung gayon, handa kaming makinig sa iyo. Pakinggan natin si Robert at ang kanyang pagbabalik tanaw. Noong nakaraang episode po, natalakay natin ang Noli Me Tangere, ang kaligirang pangkasaysayan nito. Masalimuot at madaming proseso bago nagawa ito. Nagsilbing inspirasyon ni Rizal ang Wandering Jew, ang Tom's Cabin at Biblia sa paggawa ng nobela. Natapos niya ito noong Pebrero 21, 1887 sa Berlin, Germany. Kinikilalang si Maximo Viola ang bayani ng Noli Me Tangere sapagkat nagpahiram siya ng pera kay Rizal. Inialay ni Rizal ang Noli Me Tangere sa ating inang bayan upang gisingin ang natutulog na diwa ng mga Pilipino at upang magamot ang kanser ng lipunan na ang katamaran. Maraming salamat Robert. Siya, magsisimula na ako sa ating bagong talakayan. Ay, Bes, ito yung bagong post ni Mary. Oo, nakita ko na yan, yung post ni Mary. Ang ganda-ganda nga niya dyan eh. Ito pa, yung post ni dati, nung mga 3 weeks ago. Grabe no, ang ganda niya. Ganda pa rin niya dito. Bagay niya yung suit niya. Dapat ganito yung mga colors ng damit niya. Kaso, hindi niya bagay. Masyadong revealing. Oo. Eh, yung post ni John. Hindi naman niya bagay yun. Tunabato niya dun. Bagay niya yung suit niya. Mukha siyang matalino. Filter lang yun. Maganda siya doon. Makagwapo siya doon. Gwapo siya doon, pero filter lang yun. Parang bagay niya yun. Ang anghel ng kanyang mukha. Ito, ganda. Bagay na bagay kanyang suot. Ito, di ba? Di bagay ito eh. Bagay sa kanya to. Oo, bagay. Tignan mo. Stalk mo sa Instagram. Ay, sa Facebook. Ano bang ginagawa niya dyan? Ha? Nag-i-stalk kayo? Isang araw na kayo nakaupo dyan? Nag-i-stalk lang ng mga taong hindi niyo naman kakilala? Nako, sinasayang niyo lang ang oras niyo. Etong mga taong ipapakilala ko sa inyo, may kabuluhan at magagamit ninyo sa pag-aaral ninyo ng Noli Me Tangere. Eto sila. Ay, sige, gusto kong makilala si Crisostomo Ibarra at si Maria Clara. Magkasintahan daw yung mga yun. Ating kilalanin ang mga tauhan ng Noli Me Tangere. Una sa listahan ay si Crisostomo Ibarra y Magsalin o mas kilala bilang Crisostomo Ibarra. Siya ay isang binatang nag-aral sa Europa, nangarap na makapagpatayo ng paaralan upang matiyak ang magandang kinabukasan ng mga kabataan sa San Diego. Susunod naman ay si Maria Clara de los Santos y Alba o Maria Clara. Siya ay mayuming kasintahan ni Crisostomo. Mutya ng San Diego na inihimatong anak ng kanyang ina na si Doña Pia Alba kay Padre Damaso. Susunod naman ay si Damaso Verdolagas o mas kilala bilang Padre Damaso. Balita ko, masungit ata to. Siya ay isang kurang Pransiskano na napalipat sa ibang parokya matapos maglingkod ng matagal sa San Diego. Isunod naman natin si Don Santiago de los Santos o Kapitan Tiago. Isang mangangalakal na taga Binondo, ama-amahan ni Maria Clara. Sunod ay si Elias, isang bangkero at magsasakang tumulong kay Ibarra para makilala ang kanyang bayan at ang mga suliranin dito. Sunod naman nating kikilalanin ay si Narcisa o si Sisa, isang masintahing ina na ang tanging kasalanan lamang ay magkaroon ng asawang pabaya at malupit.
Pamilyar ba kayo sa linyang ito? Crispin! Basilio! Ang mga anak ko! Ay oo, kilala ko si Sisa. Siya yung babaeng halos mabaliw na dahil sa paghahanap niya sa kanyang mga anak. Si Crispin at Basilio. Basilio at Crispin. Crispin Basilio. Sa kanya ang linyang yon. At kilalanin natin ang kanyang mga anak na si Basilio at Crispin. Sila ay magkapatid na anak ni Sisa. Sila ay magkapatid na sakristan at tagatugtog ng kampana sa simbahan ng San Diego. Sunod naman nating kikilalanin ay si Don Anastasio o Piloso Potasio. Siya ay maalam na matandang tagapayo ng marurunong na mamamayan ng San Diego. Dalawa ang kanyang katauhan. Sa iba, siya ay pilosopo. Sa ilan, siya ay baliw. Kilalanin naman natin si Doña Victorina, isang babaeng nagpapanggap na mistisang Kastila. Siya ang larawan ng colonial mentality. Ating kilalanin si Padre Salve o Bernardo Salvi. Siya ang kurang pumalit kay Padre Damaso. Siyempre, hindi dapat natin makalilimutan ang Alperes. Siya ang matalik na kaagaw ng kura sa kapangyarihan sa San Diego. Balita ko nga, matalik na magkaaway si Doña Consolacion at si Doña Victorina. Ay oo, magkaaway talaga sila. Pero siya, tama na muna yan. Sige, tuloy mo na yung pagpapakilala sa kanila. Kung nakilala natin ang Alperes, syempre huwag nating kalilimutan si Doña Consolacion, ang asawa ng Alperes. Kung asawa rin lang naman ang ating pag-uusapan, huwag nating kalilimutan si Don Tiburcio de Espadaña, isang pilay at bungal na Kastilang napadpad sa Pilipinas sa paghahanap ng magandang kapalaran. Siya ang napangasawa ni Doña Victorina. Sunod naman ay si Linares, malayong pamangkin ni Don Tiburcio at pinsan ng inaanak ni Padre Damaso na napili niya para mapangasawa ni Maria Clara. Sunod ay si Don Filipo, Teniente Mayor na mahilig magbasa ng Latin. Si Lucas, kapatid ng taong madilaw na gumawa ng kalong ginamit sa di natuloy na pagpatay kay Ibarra. Sunod ay si Tarsilo at Bruno, magkapatid na ang ama ay napatay sa palo ng mga Kastila. Siyempre, huwag natin kalimutan si Tia Isabel, hipag ni Kapitan Tiago na tumulong sa pagpapalaki kay Maria Clara. Sunod naman natin kilalanin ay si Doña Pia Alba, masimbahing ina ni Maria Clara. Si Inday, Sinang, Victoria at Andeng ang mga kaibigan ni Maria Clara sa San Diego. At siyempre, ang Kapitan General, ang pinakamakapangyarihan sa Pilipinas. Huwag nating kalilimutan si Don Rafael Ibarra, ang ama ni Crisostomo na nakainggitan ng labis ni Padre Damaso. At siyempre, si Don Saturnino, ang lolo ni Crisostomo Ibarra, ang ama ni Don Rafael, naging dahilan ng kasawian ng nuno ni Elias. Sino nga ba ang nuno ni Elias? Siya ay si Balat. Siya ang nuno ni Elias na naging isang tulisan. Kilalanin natin si Mang Pablo. Siya ang pinuno ng mga tulisan na ibig tulungan ni Elias. Sunod ay si Kapitan Basilio, ama ni Sinang. Teniente Guevara, isang matapat na tenyente ng mga Gwardiya Sibil. Kapitana Maria, tanging babaeng makabayan na pumapanig kay Ibarra. At siyempre ang panghuli, Padre Sibayla, paring Dominikano na lihim na sumusubaybay sa mga kilos ni Ibarra. Ang dami namang tauhan. Pero in fairness kahit papaano, lahat sila mayroong simbolismo. May sinisimbolo sa totoong buhay. O gaya na lamang ni Maria Clara, siya si Leonor Rivera sa totoong buhay. Ay si Elias at si Crisostomo Ibarra, siya ay si Rizal sa totoong buhay. Paano mo naman nasabi? Siyempre, tingnan mo naman, binatang nakapag-aral sa Europa. Si Rizal lang naman ang kilala ko nakapag-aral sa Europa at bumalik sa Pilipinas. Di ba? Oo nga no. Kung sa bagay, marami pang mga tauhan ang mayroong simbolismo sa totoong buhay. Gaya na lamang na magkapatid na si Crispin at Basilio. Sila ay ang Crisostomo Brothers ng Hagonoy Rizal. Ang husaya, tama kayo riyan. Ang ilang tauhan sa Noli Me Tangere
ay representante ng ilang mga tao o personalidad noong panahon ng mga Espanyol. Si Piloso Potasio, syempre sino pa nga bang nagbibigay ng paalala lagi kay Rizal? E di yung kanya nakatatandang kapatid na lalaki, si Pasiano. Syempre yung paborito kong karakter, si Doña Victorina. Meron din siya sa totoong buhay. Oo, si Doña Victorina. Siya si Doña Agustina Medel sa totoong buhay. Oo, di ba? Sabi ko na nga ba, bidang-bida si Doña Victorina. Maging ang bayang San Diego. Ang San Diego ay larawan ng bansang Pilipinas. O, di ba? Nababalot ng simbolismo ang bawat tauhan ng Noli Me Tangere. Uy, maraming salamat ha. Ang dami kong natutuhan. Kilala ko na yung tauhan ng Noli Me Tangere. Ayan, nakilala mo na ang mga tauhan sa Noli Me Tangere. Alam kong mayroon ka ng sapat na kaalaman upang simulan ang pagbabasa sa mga unang kabanata nito. Pero bago iyon, tignan na muna natin kung tumatak sa isip mo ang mga tauhan. Magkakaroon tayo ng fast talk para masubok ang iyong kaalaman. Magsasabi ako ng mga description at sabihin mo kung sinong tauhan ang binabanggit ko. Maliwanag ba? Unang katanungan. Siya ang pinakamakapangyarihan sa Pilipinas. Siya ang kasintahan ni Crisostomo Ibarra. Siya ang tunay na ama ni Maria Clara. Isang binatang nag-aral sa Europa. Ama ni Crisostomo Ibarra. Magkapatid na sakristan. Babaeng nagpapanggap na mistisang Kastila. Ang matalik na kaagaw ng kura sa kapangyarihan sa San Diego. Paring Dominikanong lihim na sumusubaybay sa kilos ni Ibarra. At ang panghuli, paring pumalit kay Padre Damaso. Napakahusay. Kung kaya't hayaan mong bigyan kita ng isang virtual na palakpak. Batid kong may alam ka na at sapat na ang iyong kaalaman upang basahin ang Noli Me Tangere. Nakilala mo na si Rizal. Alam mo na ang kaligirang pangkasaysayan ng Noli. Pamilyar ka na sa mga tauhan. Kung gayon, alam kong handa ka nang sagutin ang pagtataya na makikita sa ikapitong pahina ng inyong module. Simple lamang ang iyong gagawin. Sa unang bahagi, marami ang pagpipilian o multiple choice. Isulat lamang sapat lang ang titik ng tamang sagot. Sa pangalawang bahagi naman, tukuyin ang sinisimbolo ng bawat tauhan sa Noli Me Tangere. Isulat ang titik ng tamang sagot sapat lang. At sa huling bahagi, ibigay ang kahalagahan ng papel na ginagampanan ng bawat tauhan ng Noli Me Tangere. Maliwanag ba?
Kung gayon, umpisahan mo na ang pagsagot sa iyong module. Kayang-kaya mo yan. At dyan nagtatapos ang ating distant talakayan sa Module 1. At tiyak kong ang bawat karunungang natamo natin ngayon ay magagamit natin sa pag-intindi sa bawat kabanata. Naway nakatulong ako, ang inyong lingkod, Sir Aldrin Mejia, ang inyong dancer teacher sa Filipino. At sana'y huwag natin makalilimutan ang mga aral na natutuhan natin dito sa ating distant talakayan. Muli, patuloy lamang tayo sa paggagalugad ng karunungan mula sa nakaraan. Sumayaw lang sa indak ng buhay at matuto sa hamon ng panahon. Maraming salamat.